Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media matapos nga ang pag-e-interview ng Banateros vlogger or Banateros brother ay talagang ito naman si Rimulya na ito ay gumawa agad ng aksyon at talagang sinampahan nga at tinatakot ang mga ito na sasampahan talaga ng kaso. Ngunit hindi nga sila nagpapatinag kay Rimulya na ito na kahit anong gawin niya ay hindi sila natatakot at hindi sila magpapasindak kahit na mataas ang mga protektor at mga mastermind na nasa likod na ito ay talagang gagampanan nila ang kanilang tungkulin at talagang i-interviewin pa si DJ Bantag para malaman talaga lahat ng taong bayan kung ano nga ba talaga ang mga kabalbalan ng ginagawa ng mga pulpolitiko na ito, kung bakit nga ba talaga hinahanting si DJ Bantag at kahit binasura na ang ng korte ay pinaparade pa rin ni Rimulya kung nasaan ito, ngunit hindi nga nila mahanap. Ang nakapagtataka pa dito, ang kapal-kapal ng pagmumukha ni Rimulya na sabihin na alam na kung nasaan si DJ Bantag, ngunit hindi naman niya maituro kung nasaan nga ba talaga ito dahil dapat kung alam niya ay nagsama ito ng mga kapulisan at huliin agad si DJ Bantag. Dito lang natin mapapatunayan kung gaano nga ba talaga kasinungaling ang pinagsasasabi ni Rimulya sa mainstream media, dahil kung titignan natin, puro negative na lang ang linalabas ng mga mainstream media tungkol kay DJ Bantag at wala nang positive dahil talagang naniniwala sila at tumatanggap ng mga sobre para lamang sirain ang isang tao. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. So these are Oo. padinay-dinay pa ako doon. May kwento ko lang sa inyo because Sige. this makes the Do it. discussion lively. Yeah. Mm. Pwede, padinay-dinay pa ako, sabi ng judge, Attorney Chong, did you talk about the case in the radio? No. Sabi ko, no, Your Honor, I could not recall. Ayun yan ang pagtagot ko eh. Your Honor, I could not recall. Sabi niya, I will ask you a second time. Did you talk about it with Attorney Trixie Cruz Angeles in DWIC? Specific na. Sabi ko, where did you get that, Your Honor? Sabi niya, there's a motion filed. Did you not see that? Your Honor, I saw the motion, but I was not furnished with a copy of the USB. How could I know? Sabi niya, okay. Okay, I will ask you again as a brother lawyer. O, bumaba na siya ng kanyang estado from judge. Sabi niya, brother lawyer na lang. Brother lawyer. Nagsalita ka ba doon sa kaso, sa radyo? So sabi ko, Your Honor, I beg to disagree with you. I cannot answer your question intelligibly because wala po akong USB. Sabi niya, I have the USB. Okay. Tapos, ginanya na ako ng prosecutor. Aminin mo na, sinabi ng prosecutor. Aminin mo na. Sabi ko, hindi ko aaminin yun kasi wala akong kopya dyan, hindi ko narinig eh. Sabi ng court, sige, ayaw mong sumagot ha. Sabi ng court, sige, ayaw mong sumagot ha. Sige, the court is requesting you to stop talking. Hindi niya ako inorderan, hindi ako inisyon ng gag order. He was requesting me to stop talking. That's an example of sub-judice. That's an example of sub-judice. Stop talking about it outside. Now, in this case, nung nagsasalita sila, nag-interview sila, iba yung topic, hindi yung kaso niya. That's not sub-judice. I see. Now we learn today. So, hindi yan sub-judice because that's not the case that you are talking about that's in court. When you say sub-judice, the matter is already under consideration by the court, so don't talk about it outside. So, from that time on, nung sinabi ng court sa akin, I think nasa record yun, 3 beses. Kaya ako na lang nagsasalita, right? Kaya ako na lang nagsalita doon sa case na Richard. Yeah, I remember that. 3 beses inuulit-ulit ng court. The court is requesting you to stop talking about it. So, at the end of the day, sinabi ko na, Your Honor, I promise I will not talk about it. I will not talk about it anymore in public. Okay, so yun yung example ng sub-judice. Because at that time, nung in-interview ako ni Attorney Trixie, we were really talking about the case. But in this case, nung in-interview iba, so hindi yan sub-judice. And I don't find it to be direct contempt and indirect contempt. Now, what does it mean? Mga kababayan, when we talk of freedom of speech and expression,
the right, the constitutional right that is Mhm. involved here. May dalawang punishment yan that is unconstitutional. The first one is prior restraint. Ito yung tawag doon. Prior restraint. And Prior the other one restraint. is subsequent punishment. Ano Yeah, ibig prior sabihin? restraint. Ang ibig sabihin, hindi mo pa na-utter yung gusto mong sabihin, pinigilan ka na. That's prior Oh. restraint. Kaya nga tawag doon, prior restraint. Bago pa mangyari, pinigilan ka na. So, like for example, tayo, nag-i-interview tayo. Oo. Nag-i-interview tayo, tapos tumawag sa iyo, ma'am. Tumawag sa iyo, oh, may interview si Glenn Chong. Hindi pwede yan, kasi mabuking si Lisa Marcos Lisa. at Yeah. si Smartmatic. Oh, that would constitute unconstitutional prior restraint. The Okay. other one is na-utter mo na. Itong prior restraint, hindi pa ha, magsasalita ka palang pinigilan ka. Pinigilan Kaya ka ang na. tawag doon prior restraint. Prior restraint. It's unconstitutional. Hindi pwede yan. Okay. Now, for example, gagawa ka ng batas. Gagawa ka ng batas. Sasabihin mo na hindi pwedeng magsalita tungkol kay First Lady na nag-meeting sila ni Smartmatic. And it's prior restraint in the form of a statute. Hindi siya pwede. That's unconstitutional. You can strike it as unconstitutional. Go to the Supreme Court, question it, na hindi, ang batas sabi, it is unlawful for anyone to disclose that the First Lady, Lisa Marcos, talked to Smartmatic at the time of the campaign period in which her husband purportedly won. That's Republic Act number XX0011, pirmado ni Tambaluslos. O hindi pwede yan. That's a prior restraint. The other one is subsequent punishment. Na-utter mo na. Nasabi mo na. Tapos ito, kakasuhan ka namin ng contempt of court. Indirect or direct or pag-order ka namin. That's subsequent punishment. So ito yung mga concepts about that are unconstitutional. So kung ako naman ang tatakutin, you are infringing on my freedom of speech and expression, pwede kitang kasuhan for damages under Article 32 of the Civil Code of the Philippines. Ayan, narinig tayo ng tatlong vloggers, kasuhan nyo na si Remulla. I will support you. Oo, kasi kung totohanin nila, I mean, Boying is a good friend. Si Secretary Moria has been a contemporary ko dati sa 14th Congress. Magkasama kami. Natandaan ko, binigyan pa nga ako dito ng scholarship eh. Lumapit siya sa akin, sabi niya, siya yung majority leader yata at that time, si Congressman Remulla, now Justice Secretary. And sinabi niya sa akin na, oh Glenn, gusto mo ba ng scholarship sa mga bata ko doon? Sabi ko, oh yes, sure. Di binigyan ako ng scholarship. Eh, siyempre, binigay ko doon sa aking mga estudyante doon sa Biliran at that time when I was congressman. So that's how I remember Boying Remulla. Baka noon mabait-bait pa siya. Ngayon, nasanib na ni Lisa. No. I can say that. I can say that. Ako lang, sige. I understand that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can say that because mabait si Boying to me and maayos yung, maganda naman yung pakikitungo ko sa kanila. Pero sinasabi ko lang, yung alam ko sa batas. I would be less than faithful to my cause as a lawyer, I mean to my profession as a lawyer, kung hindi ko sasabihin ito yun. O ito yung pananaw ko. Hindi siya pwedeng maging direct contempt, hindi siya indirect contempt, hindi rin siya violation of the rule of sub judice. Because these people are simply exercising their freedom of speech and expression and of the freedom of the press. Now, pag binayulit nga yung lahat ng nasa Bill of Rights, ha, mga kababayan, for your information. Yung nasa Bill of Rights, Article 3 ng Constitution, pag binayulit yan ng private person or public official more so, whether juridical or natural person, meron kang recourse for damages. Pwede mo siyang kasuhan for damages under Article 32 of the Civil Code. Actually, as a matter of fact, itong sa COMELEC, itong Smartmatic, yung dinaya tayo, mga kababayan, dinaya tayo ng 2010, 2013, 2016, 2019, 2022 elections, 5 election, violation of our right of suffrage. Pwede tayong kumulekta ng tagwa $100 siguro bawat isang taon na to, isang eleksyon na to. So, magpapabayad tayo kay Smartmatic ng magkano ba? Compute natin. Magpapabayad tayo kay damages kasi binayolate yung right of suffrage natin eh. So, $500. O, $500 bawat isa, mga 30,000 bawat isang Pilipino. 5 eleksyon yun. 2010, 2013, 16, 19, 22. So, 5 times $100 each, $500 times
113 million Filipinos tayo. Let's say, Dapat yung 113 million kasi kasama yun sa di kasuhan natin si Smartmatic ng $56.5 billion class suit. Oh, wow. Can we do that? Let's do it. Libing si Smartmatic nito. Yeah, $56.5 billion na $56.5 billion na damage suit under Article 32 of the Civil Code, violation of a right of suffrage. So tagpa $500 tayo. 30,000 bawat isang Pilipino. 113 million. Pwede na siguro nating simulan yan, yung mga lawyers yan. Baka pwede pagtulong-tulungan natin. Actually, ma'am, ang ano ko na lang dyan, ang concern ko lang dyan, actually dati pa ako nagbalak nitong kasuhan si Smartmatic ng class action suit. Ang tinatatakutan ko lang yung filing fee. Kasi yung filing fee, computed doon sa magkano yung sinisingil mo. Hindi natin kaya magbayad ng malaki. Maliban na lang kung i-waive ng Supreme Court. Wow. Yan, panawagan tayo sa Supreme Court kung may matino pa dyan. Di ba? Dapat i-waive kasi laban naman ito ng Pilipino. Baka minimum yung filing fee siguro nasa magkano? $500 million, 565 million, yung 1%. Wala kahit 1% lang, 565 million, wala tayong perang ganun. Hindi, pakiusapan natin. Maliban na lang kung i-waive ng Supreme Court. Baka pwede i-waive ng Supreme Court. Pakiusapan natin yung pursuit. I-explore natin. Actually, I've been looking at that possibility na kasuhan itong Smartmatic with this amount, $56.5 billion na class action. So, yari si Smartmatic, walang pambayad. Pwede natin boljakan hindi naman boljakan yung Supreme Court. Manawagan tayo since pinaglalaban natin yung rights ng bawat isa, bawat Pilipino. So I think we're fighting for the Filipino and for the whole country. They can waive that, right? Supreme Court, I hope you're watching. But last na lang, Attorney Glenn, na concern. So ngayon, yes, mainit na mainit. Parang ngayon, exciting itong ating nakikita niyo ba na yung si Presidente Kuting ay napapaligiran ng bigas ngayon? So I mean, sa bawat parang sumuko na kayo, napapaligiran kayo ng bigas. But anyway, doon sa kanyang mga engagement now, yung mga backdrop niya ay mga bigas na kesyo sinasabi nila na nahuli daw nila ito sa mga smugglers at sa mga hoarders, pero never ever po nila, Attorney Glenn, pinangalanan kung sino ito mga smugglers na to. Na sinasabi nilang narinig ko nga sa inyo yan Di ba? Yeah. Sometimes nanonood ako sa iyo pag wala akong ginagawa, nagla-live ba si Miss Marlica? Ayan. Narinig ko yan sa inyo na merong mga, and you're not the only one. There's another one na nag-interview sa akin sa Hong Kong. He made the same observation. May smuggled rice, walang smuggler. Yeah. Ako, masasagot ko dyan. Anong tanong niyo ba? Ang tanong ko, bakit hindi nila mapangalanan yung smugglers? Kasi business partner nila. Dalawa lang ang dalawa lang ang conclusion dyan. I mean, dalawa lang ang posibleng sagot. Yung tanong po ninyo, may smuggled rice, pero walang smuggler. Anong explanation? Ang unang possibility is, the first possibility of two, dalawa yung possibilidad. Una, the most obvious is protected yung smuggler. Yes. The most obvious, ito yung most obvious, pinoprotektahan yung smuggler. Pangalawa, wala naman talagang actually smuggler na ibang tao. Sila rin yung nag-smuggle. Kumbaga, smuggle me. Smuggle me kasi kailangan ipamigay sa mga tao para publicity. So, smuggle me for purposes of publicity. So, yun yung dalawang posibleng mangyari. Una, may smuggled rice pero walang smuggler dahil protektado nila ang smuggler. The other one is, wala naman talagang smuggler kasi it's smuggle me. Sila lang yung nag-smuggle para may pampabilisidad, para may ipamimigay for 2.5 million Filipinos. Actually, sinasabi nila rice and cash. Mayroon silang na-intercept na huli na 42,000 sacks of rice sa Mindanao. Then, dun sa kanilang photo op, sa kanilang optics, namigay sila ng 1,000 sacks of rice lang. My question is, bakit 42,000 yung nakuha nila based sa kanila din press release, pero 1,000 lang yung ipinamigay nila? So para sa akin, malinaw pa sa sikat ng araw na ang 41,000
You know? Hindi nila ipamimigay yun. Kasi kanila yun eh. Based sa statement mong smuggle me at protektado ang smuggler. At ako mismo, even before, ako mismo may mga expose ako. You know, January pa lang may expose na tayo tungkol dyan. Oh, actually nasubaybayan ko yung ganyan. Yeah, that's why na-invento ko yung term na smuggle me for publicity. Yeah. Oh, smuggle me for publicity, which is exactly what is going on. Now, it's painful to see na yung tao na pinagkatiwalaan natin dati na we hope that he would redeem his father by serving the people so well. Yeah. Ang nakikita natin, mataas ang presyo ng bilihin, yung inflation is never ending, and ang nakikita natin is going out of the country to proclaim that Marcos is back in power. Hindi pa nga, and the worst is you betrayed the whole Filipino nation, the whole Filipino people, the state, by insisting na smartmatic na naman tayo ngayon. Iniluwa nyo na yan. Niluwa nyo na yan publicly. Niluwa na nila yan, mga kababayan, na yung pinost nyo kahapon yata yung sinare ko kanina. Niluwa nyo na yan publicly. Tapos, publicly, lulunukin nyo uli. Yeah. Anong klaseng tao kayo? I mean, I can only describe you in one term. Traitors. Traidor sa bayan. Yeah. Traidor talaga. Kasi, ito yung sinasabi mo, Attorney Glenn, ito yon. Ito mga kababayan. Which one? Yan. Oo. Kanilang ipinagbibili, ang binibenta nila, hindi election system. Ang binibenta nila ay dayaan system. Dahil maliwanag na 2010, mula nung pumasok sila, 2013, 2016, marami ng instances at na-prove na talagang meron silang ginagawa na hindi sumusunod para baguhin ang resulta. At sa aking palagay, even COMELEC has admitted that. Maliwanag na maliwanag na. Sabi niya maliwanag na ngayon, about yun ang pangdaraya. So ngayon, maliwanag sa atin na ipipilit niya si Smartmatic dahil siya ang gustong gumamit. Yeah. So, grabe. So, sayang talaga. Tawag natin dyan, mga kababayan? Mambubudol. Ma'am? Mambubudol. So, sayang na sayang yung ating, kaya ang kanta natin magmamanilin Reynes tayo. Sayang na sayang lang ang bonot, di ba? Anyway, Attorney Glenn, natatawa lang tayo dito, pero matindi po ang laban ng ating bansa, ng ating mga Pilipino na patuloy na naghihirap ngayon at patuloy na ninanakaw ang kanilang karapatan na makaboto ng tamang tao sa halalan. Anyway, any last beautiful words para sa ating mga kababayan, Attorney Glenn? Ma'am, I would like to thank you for this opportunity at sa mga nanonood po sa atin ngayon, kami pinagpapasalamat sa inyo. And we know na kinokontrol kami ni Facebook, at least ako on my part, kinokontrol ng Facebook, of course si Ma'am Maharlika Kawit because of BA, because of Lisa Marcos. Wala namang ibang suspect na who would have the interest to control us with this narrative na pinalabas natin. At any rate, I stand by my allegations doon sa aking sworn statement, sa aking affidavit. And we are waiting for the day na bigyang linaw ni Lisa Marcos, ni Bongbong Marcos, itong mga sinasabi ko. But as of today, 24th day na po, pang 24 days na, they have been silent. So I leave it up to you, to your better judgment. Yeah. We hope na itong ating pinag-usapan ngayon, yung nakita po ninyo kanina, yung ebidensya, malinaw na malinaw yun, uncontroverted evidence yun. Kaya nga, galit na galit si Smartmatic sa akin, yung pinost ko po yan. Natandaan ko nung una kong pinost yan, 32,000 shares yun. Kaya galit na galit si Smartmatic sa akin. Yeah. Kaya sabi ni Lisa, but not you because they hate you so much. So that's part of the narrative. Kasama to dun sa narrative kung bakit umabot tayo sa ganyan. But then, you cannot leave us alone. Ako at si Ms. Maharlika at kung sino pa, si General Reyes, si Colonel Odonio, si Frank Isaac, si Gus Lagman, you cannot leave us all alone na kaming anim lang or more na lalaban. We need you by our side. So the best thing you can do is share this video,
para mas marami po makakakilala sa atin at makikita po itong video. Kung ayaw nyo kasi sobrang taas na nito, is 1 hour and 28 minutes na. You cut that portion, yung may ebidensya, at ipakalat po ninyo yun. Mabigat pong ebidensya yun. Yes, ma'am. And then share ko na lang po. Pakalat po natin yun. If you can, sige, anyway, magkakat daw si Ma'am Maharlika. Yun ipakakalat natin. At least maiintindihan yung bayan na ito pala, binabalasubas tayo, ninanakaw ng Smartmatic yung boto natin. We have all interest in this. We fight together. We win together by God's grace. Dito nga natin makikita kung paano nga bumanat si Madam Maharlika at Attorney Glenn Chong sa mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na ito, lalong-lalo na ang mga mandaraya ng mga pulpolitiko na nakaupo ngayon sa gobyerno, na kung titignan natin ay hindi nila ginagampanan ang trabaho at talagang ang ginagampanan nila ay ang pagungulimbat ng salapi at kaban ng bayan. Talagang ito ang nakakahiya sa bansang Pilipinas dahil hindi na sila natatakot sa batas dahil alam nila na malulusutan nila ito dahil kasama na nila mismo ang mga kabalbalan na nangyayari ngayon. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.